Mga kapatid, siguro sa experience natin, minsan naiisip natin parang mas mapalad or parang mas blessed yung kapitbahay natin, yung kamag-anak natin, in a way na nakikita natin sila umuunlad, sila maraming mga bagay na nakukuha, hindi nagkakasakit. In other words, minsan para bang naiko-compare natin ang ating sarili sa ating kapwa. At may mga pagkakataon, masasabi natin na parang mas pinagpapala sila, parang mas blessed sila kesa sa atin. Sa mga Hudyo, ang mga Hudyo nung panahon ng ating Panginoong Kristo, sila yung tinuturing na mapalad kaysa sa ibang mga lahi. Dahil alam nila na sila ay pinili na bayan ng Diyos. Sila yung chosen people. Sa kanila ginawa yung tipan ni Yahweh. At alam din yon ng mga hindi Hudyo. Kaya nga yung mga Hudyo hindi nakikipagsalamuha sa mga hentil, sa mga pagano, ni hindi lumalapit. At narinig natin yung konting glimpse kung paano tinatrato ng mga Hudyo ang mga hentil. Yung babae na lumapit kay Jesus ay hindi Hudyo. At ano yung sabi sa kanya na Jesus? Hindi binibigay sa mga tuta yung pagkain ng anak. Kasi nga dahil Hudyo siya, natural lang na i-expect ng babae na hindi siya pansinin. At tinuturing nga sila na aso. Yung aso kasi that time, sila yung tinuturing na madumi at kung ano-ano yung ginagawa. Parang ganun yung trato ng mga Hudyo sa mga hindi Hudyo. At alam yon nung babae na hindi Hudyo. Pero alam nating lahat at pinapaalala sa atin ng ating ebanghelyo na ang Diyos hindi tumitingin sa kung ano ang lahi natin. Hindi tumitingin sa kung ano ang katayuan natin sa buhay. Lahat tayo pinakikinggan. Lahat tayo pinagpapala. Kaya katulad ng babae sa ating ebanghelyo, huwag din tayong mahiyang lumapit sa Diyos. Huwag din tayong magdalawang isip na lumapit sa Kanya at humingi ng awa. Minsan kasi sa katayuan natin sa buhay, parang may mga pagkakataon na hihiya tayong magdasal sa Diyos. Marami akong naririnig na kwento, na sinishare sa akin na may mga tao na kapag ka nakakaranas ng maraming pagsubok at kamalasan, sinisisi yung sarili dahil makasalanan sila. Sinisisi yung sarili na dahil sa kasalanan nila, hindi daw sila pinagpapala. Pero ang totoo niyan, kahit ano pa yung katayuan natin sa buhay, hindi naman tinitignan ng Diyos. Katulad ng hindi tinignan ng ating Panginoon kung Hudyo ba o hindi yung lumapit sa Kanya. Kahit sino pa tayo, kahit ano pa tayo, hindi ito tinitignan ng Diyos. Kaya nga, sana maging inspirasyon yung babae sa ating ebanghelyo. Kung meron tayong pangangailangan sa Diyos, lumapit tayo, huwag tayong mahiya. Kung meron tayong panalangin, lumapit tayo, humingi tayo ng awa. Kung meron tayong pangangailangan, sumigaw tayo sa Diyos, huwag tayong mahiya. Nakikinig siya. Pinakikinggan niya tayo regardless kung ano tayo o kung sino tayo. Dahil ang lumalapit sa Diyos ay makakatingin lamang o makakaasa lamang sa magandang hinaharap. 'Di ba? Sa Diyos, kung tayo umaasa sa Diyos, wala tayong ibang aasahan sa hinaharap kundi ang mabuting bagay. Kaya nga sa unang pagbasa, ito yung narinig natin. Punong-puno ng pag-asa sa unang pagbasa, punong-puno ng kasaganaan. Dahil ito, ang pagbasang ito ay tungkol sa bayan ng Diyos na umaasa sa Kanya. Ganon din naman sa atin. Sa ating paglapit sa Diyos, sana puno tayo ng pag-asa. Dahil kung ilalagay natin ang ating pag-asa sa Diyos, alam natin na hindi tayo mabibigo.
Pero kasama ng ating pananampalataya at pag-asa sa Diyos ay sana meron ding pasensya. Sana meron ding pasensya. Sa ating ebanghelyo narinig natin, nung una parang hindi pinapansin yung babae, parang pinagtatabuyan pa nga, parang ayaw na ayaw ni Kristo doon sa babaeng lumapit. Meron pa nga isang alagad na lumapit na lang na pagbigyan nyo na lang para umalis na. 'Di ba parang minsan ganito din yung karanasan natin kapag tayo nananalangin sa Diyos. Pero tumigil ba yung babae? Sumuko ba siya? Hindi. Hindi siya sumuko. Kaya sana tayo din. Kung hindi pa naririnig ang ating panalangin, kung hindi pa naririnig ang ating pagsamo, okay lang lumapit pa sa Diyos. Okay lang mangulit sa Diyos. Dahil sa Diyos, lagi tayong naririnig. Mga kapatid, ang paalala sa atin ng ating mga pagbasa ngayon, huwag tayong mahihiyang lumapit sa Diyos. Hindi niya tinitignan ang katayuan natin sa buhay. Hindi niya tinitignan kung sino tayo. Kahit yung kasalanan natin, hindi niya tinitignan. Minamahal niya tayo, pinakikinggan niya tayo. Kaya tayo ay patuloy na umasa sa Kanya. Kung patuloy nating ibibigay yung pag-asa natin sa Kanya, sa huli, sigurado tayo na hindi tayo mabibigo. At sa pagbibigay natin ng pananampalataya at pag-asa sa Diyos, samahan natin ng pasensya. Samahan natin ng pagtitiyaga. Dahil sa nagtsatsaga, umaasa at nananampalataya, hindi mabibigo sa Diyos.